Dahil sa issue ngayon sa flood control mga kadonatics at ang pagkulimbat sa bilyong-bilyong budget mga kadonatics for flood control, ito ay nakarating kay Tatay Digong through Kitty. At alam nyo ba yung reaction niya? Tinanong niya agad kung sa kanya ba yung mga flood control mga kadonatics. Grabe, ganyan si Tatay Digong. Kahit nasa dahig ng mga kadonatics, iba talaga yung concern ni Tatay Digong. For the people. Kaya nga sa lahat ng mga liderato na dumaan sa Pilipinas, walang makakatumbas ka Tatay Digong. At alam nyo ba yung sagot ni Kitty? Well, you are the best. Totoo naman talaga mga kadonatics. He was and he is still the best mga kadonatics for us. Eto, panoorin natin mga kadonatics. Nakarating na kay Digong ang maraming reklamo ngayon sa flood control projects. Mismong si Kitty nga ang nagkwento nito sa kanyang ama. Ano naman kaya ang say niya rito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa kabila ng mga usapin ng anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Kontraktor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, tumawa lang siya, tinanong, he asked if, was this the problem no President? Ako sabi ko, hindi. You were a good one. You were an excellent one. So ayun, tumawa lang siya, then he quickly shifted na to the family matters. Diba? Grabe talaga si Tatay Digong, no? Alam naman natin sa panahon niya, mga quality yung mga ginagawa niyo mga kadonatics. Kasi, natatakot yung mga officials that time na mangulimbat ng budget. Pero ngayon, nako, grabe talaga. At biruin mo ang mga loyalists, mga kadonatics, sinabi pa na ayaw yung mga flood control na nasira. Sa panahon pa yan ni Digong, well, mga kadonatics. Very, very obvious at nasa report na 2022 to 2024 yung mga flood control projects na yun. At within that years mga kadonatics, doon nangyayari yung corruption sa pagkuha ng budget. Billion. Ngayon, isisisi nila kay Tatay Digong dahil sa panahon pa daw yan ni Tatay Digong. Well, of course, ang daming mga projects, flood control projects si Tatay Digong, pero hindi naman ganun mga kadonatics. Yung issue ngayon, from 2022 to 2024. Ganyan kakitid yung utak nila mga kadonatics. At itong mga ginagawa ni BBM, I think mga kadonatics, it's useless na. Bakit? Siya din naman yung pumirma ng budget na to. Bakit hindi niya kinwestiyon sa simula pa lang na may mga anomalya? Bakit hindi niya tinanong yung details? Akala ko ba na-read niya yung 4,000 pages? Sabi niya, before niya pinirmahan yung 2025 na budget mga kadonatics, binasa niya yung 4,000 pages. Bakit ito? Ang laking budget ang nakalusot na pumunta lang sa bulsa ng mga salot na mga politicians at contractors na to. Kaugnay nito, inilunsad ng palasyo ang sumbong sa Pangulo website nitong August 11, kung saan mahigit 1,000 yung pagbibisita ni BBM sa mga flood control na nasira, yung pag-iimbestiga yung mga kadonatics, I think this is just all for clout. Nanguhugas ka na ng paa. For sure, di ba? Sisihin mo yung sarili mo dahil sa budget na pinirmahan niya, nagkaganyan. At pagkatapos ng pirma mga kadonatics na walang investigasyon, nangyari lang talaga itong mga expose ngayon dahil sa sobrang baha at nasira yung mga flood control projects nila na substandard. What if mga kadonatics, wala masyadong bagyo this year? What if hindi nasira kahit substandard yung flood control? Silent yung issue. Victorious yung mga kurakot ng mga salot ng mga politicians. Di ba? Hay, nako. At eto mga kadonatics, bagong-bago lang. Isang proyekto sa Silang Cavite mga kadonatics na hindi siya binabaha pero nilagyan ng flood control. Kaya yung mga netizen doon umalma. Nawala na yung labahan nila, paliguan nila mga kadonatics dahil sa flood control na yan, hindi na sila makakababa. Grabe
talaga. Kwento pa niya, hindi naman daw talaga binabaha ang kanilang lugar. 52 years old na si Reginald at dito lumaki sa bayan ng Silang. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit nagdesisyon ng DPWH na magtayo bigla ng flood control project sa lugar. Grabe. Walang baha sa amin, paliguan namin yun. May mga nahuhuli pa nga kami mga hito dyan, tsaka mga tilapiyang maliliit. Talagang laruan namin ng araw yun. Daw po, kailangan maglagay ng yung pader na ganun. Yun nga po, dahil daw para ma-prevent daw yung sa ilog, mapaayos, maano. Kaya lang, ultimo yung paliguan nga namin, igiba namin ng tubig doon, labahan namin doon, wala na. Sayang. Dinala kami ni Reginald sa karugtong ng Imus River Revetment sa kabilang barangay. Pero iba na muli ang may hawak ng kontrata, isang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation at nagkakahalaga ng halos 78.2 million pesos. Nako, nasira mga kadonatics. Wala ngang baha, nasira pa. How much more kung babahain talaga yung lugar na yan? Di ba? Grabe. Ang muli naming naabutan, sira-sirang revetment structures. Ayon kay retired Major General Arnold Mansita, presidente ng Silang Sagip Kalikasan, 1 taon nang nakatiwangwang ang proyektong ito. Ay, grabe. Nakakagalit talaga. Kung manonood ka mga kadonatics at malaman mo yung pera na nakuha nila, hindi ka magsaselos, kundi magagalit ka. Ganyan para ka-corrupt talagang mga taong mga hinayupak na to. Ito nga po ang nasirang ito sa Pacific ay natapos po ito noong 2023. Tapos after 1 year, nung bagyong Christine, hindi man po direkit ang Silang, ay nagiba na po itong 60 meters na ito. Part of the 600 meters. Kwento pa niya. Ay nako, nagiba na, nasira. Wala pang kontrol, wala pang flood mga kadonatics. Iba talaga ang Pilipinas. Christian country, pero yung mga tao salot. Hindi ko nila lahat, pero ang dami. Mukhang majority ang mga kadonatics sa politicians ngayon. Mga salot. General Torre, nag-leave of absence na mga kadonatics. Bakit? Pagkatapos sinibak, ngayon nag-leave of absence, baka magmuni-muni sa mga nangyayari. Can you imagine mga kadonatics? He was in the height of his career. Grabe, akala talaga niya that time untouchable na siya. Kung tumawa sa mga interview mga kadonatics, akala mo sinumsiga. Lumagapak. Isang araw lang mga kadonatics, nawala ang lahat. Ngayon, nag-leave of absence, baka na-realize niya na mga kadonatics na wala talagang constant sa mundo. Dapat nakinig na lang ako kay PRRD. Mas mabuti pa, dapat nakinig na lang siya that time. Ito, panoorin natin. Naghain po ng leave of absence si General Nicolas Torre III matapos sibakin bilang hepe ng Philippine National Police. Nauna nang nanumpa si Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. bilang officer in charge kapalit ni Torre na sinasabing sinibak dahil sa pagbaliwala sa pagbaliktad ng NAPOLCOM sa balasahan sa matataas na opisyal ng PNP. Hinihintay na lang ni Torre ang desisyon ni Nartates sa planong paggamit sa kanyang vacation at service leave. Iginit naman ng general na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Marcos matapos ibakin sa pwesto. Patuloy din niyang susuportahan ng Pangulo at iginiit na maayos ang kanilang relasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla. Of course, sabihin niya yan mga kadonatics sa interview at mga boses niya yung nasa taas. Kaya, nako, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Pero deep inside, wasak na yung feelings niya, yung emotions niya mga kadonatics. Katatandaan niyo yung isang pulis na sabi niya, if I was there, kung siya yung nautusan mga kadonatics na pag-kidnap katatay ko, hindi niya gagawin, susuwayin niya si Marcos. Sinibak siya sa pwesto. Kaya eto, hindi magsasalita ng mga masama mga kadonatics. Kasi alam niya, alam niya. Kasi siya din yung isa sa mga nagpasibak doon. Naman ang bibig ng general sa alok na pwesto ng pamahalaan at iginiit na hindi siya kwalipikadong mamuno. Ang dalawang nasibak. Ang dalawang nasibak. Si Jean Fajardo at si Toreng. At ang pumalit kay Toreng mga kadonatics, isa yan sa mga nilaglag ni Toreng din mga kadonatics. From that top position, nilagay niya sa baba. Yan si Nartates mga kadonatics. I hope hindi tanggapin yung leave of absence ni Toreng mga kadonatics. Dapat di tanggapin yun ni Nartates National Bureau of Investigation. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Kung kamusta
Okay, andito na. Ang dali lang mga ganyan mga kadonatics. Ang dali lang magsabi. Naghahanap buhay. I wish him well. I wish General Nartates well. He's a very good officer. I'm still composing my thoughts and I'll be making Yeah, composing your thoughts dyan. Sige. a statement in due time. Kahit sino mawalan ng career. Tapos lahat ng inutos mo sa'yo mga kadonatics kahit out of the line na ginagawa mo dahil gusto mong ma-promote. Tapos in one day lang, ha? Pati siya na surprise mga kadonatics na bababa na pala siya sa pwesto. Hindi niya alam. Walang abiso sa kanya mga kadonatics. Kaya eto, what do you think mga kadonatics? Comment down below. Ha? I want to hear your thoughts and please don't forget to subscribe and like this video. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Bye-bye.